So, sabi ko nga doon sa mga kausap ko kahapon, dahil sa ating mga panalangin, tayo ay inililihis ng Diyos sa mga sakuna. Amen po ba? Amen? The more na tayo ay nagpe-pray, mas lalong ang presensya ng Diyos ay malapit at mas malakas sa atin. Kaya nga ang Biblia ay hindi nagkukulang na tayo ay paalalahanan that we must keep on praying and we must read our Bible daily. Amen po ba? Amen. Kung araw-araw tayong humihinga, araw-araw tayong kumakain, ganun din sa buhay spiritual. Dapat lagi ka nagpe-pray at lagi ka nagbabasa ng Biblia. Para ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa, ang iyong katawang lupa ay lumakas at sumigla. Mga kapatid, papasok na naman ang pasukan. Hindi tag-ulan. Pasukan. No, wala namang masyadong namumblema sa tag-ulan eh. Sa pasukan ang maraming namumblema. Maraming nag-aalala. Ano ho, mga kapatid? Magmula pa sa batang musmos, no? Ngayon ay iniintindi na kung paano na ang pagpapaaral hanggang sa kolehiyo. Ayon ho sa pag-aaral na ginawa ng mga doktor na may kinalaman sa puso, panahon ng 1950s, sabi ho ng dalawang doktor na ito, ang pangalan nila ay sina Milton Friedman at R.H. Rosenman. Ang sabi nila, mas marami raw tao ang maraming alalahanin kaysa sa iba. Tingnan mo yung katabi yung mukha ng katabi mo. Ayan. Magpakiramdaman kayo, sino kaya sa inyo ang mas maraming alalahanin o kabalsahan. Ito ang kanilang natatagpuan sa kanilang pag-aaral. Some people are more prone to worry than others. May mga tao raw na madaling tamaan ng kabalisahan, madaling tamaan ng pag-aalala sa buhay. Kaya naman, gumawa ng research ang dalawang doktor na ito, si Milton Friedman at si R.H. Rosenman. Sa kanilang research, ay pinagsikapan nila kung saan nagmumula ang mga sakit kagaya ng coronary disease, hypertension, smoking, and elevated serum cholesterol. Bakit daw tumataas ang cholesterol ng tao? Bakit daw ang tao nagkakaroon ng hypertension at coronary disease o sakit sa puso? Sa kanilang pag-aaral, sa larangan ng medisina, hindi na natagpuan ang solusyon. Kaya gumawa sila ng eksperimento. Kinlasipahin nila ang tao sa dalawang bahagi, type A at type B. Ang mga type A, ito yung mga tao na maalalahanin. At yung mga type B na tao, hindi masyadong mabalisahin. At napag-alaman nila, mga kapatid, listen, ang sakit sa puso, ang ulcer, at iba pang mga kaakibat na sakit na mga bagay na ito, o ng mga sakit na ito, ay nagmumula sa tinatawag o nag-uugat sa tinatawag na personality type. Yung anong klase ng pagkatao meron ka. Kung anong klase ng pagkatao meron ka, kung ikaw ay matatakutin, maalalahanin, mas madali kang magkasakit. Hello? Kung ikaw ay malulungkutin at hindi tumatawa, kung tumatawa man ay tumatawa ka nag-iisa, nako, may sakit ka na. Hindi ka pa nakukonsulta, may sakit ka na. Hello? You see? Samantalang sabi nila, parehas ang kondisyon ng kanilang environment, parehas ang kanilang trabaho, parehas ang kanilang mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay, but they found out na ang taong mas madaling matakot, mas madaling mag-alala, mas madaling mabalisa, sila yung mas madaling tamaan, magkaroon ng sakit sa puso. And even to the worst, magkaroon ng heart attack 3 times than the type B people. Yung mga type A people, ito yung konting bagay lang nababalisa.
mawalan lang ng isasain sa araw na ito, balisa na. Magkulang lang ng 20 pesos, yung 1,000 niya, alala na. Iniisip niya, paubos na pera niya. Mautangan lang ng 10 tao, nag-aalala na. Ang mga type A na tao, yung madaling mabalisa, ay 3 times ang prone sa heart attack. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mabalisa. Mabalisa. Mga magulang, mga kapatid, Easy. sa buong Biblia, makinig tayo mabuti. Sa buong Biblia, from Old Testament to the New Testament, 365 times binanggit ang pangungusap o ang katagang huwag kang mag-alala. Imagine na 365 na beses binanggit yung katagang huwag kang mabalisa. Ilang araw po ba sa isang taon? 365. 365 days in a year. Sa buong Biblia, binanggit ang pangungusap o kataga 365 times, huwag kang mabalisa. Ano ibig sabihin nun? Araw-araw, ayaw ng Diyos na ikaw ay nababalisa. Dahil tiyak, magkakasakit ka sa puso. Hindi ka man magkasakit sa puso, aatake ka sa puso. Hello, ano ba tayo? Harapan natin ang Panginoon. Whether you are a type A or type B people, and you worry, ikaw ay nababalisa, Jesus has a word for you this morning. Merong mensahe sa iyo ang Panginoon ngayong umaga. Buksan natin ulit ang Bible natin, Matthew chapter 6, 25 to 34. Mga kapatid, the main issue of worry in this passage is worry focused on material things. Ang maraming pag-aalala ng mga tao ngayon ay pag-aalala saan? Sa pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Ano po kaya? Ano po ba ang basic necessity things? Need ng tao para mabuhay? Pagkain, tubig, inumin, damit, at tirahan. Sa ating pong binasang bahagi ng kasulatan, sinasabi sa atin ng Panginoon na ang pagpupokus sa mga bagay na ito ang siyang madalas na pinagmumula ng ating kabalisahan, ng ating mga takot, ng ating mga pag-aalala. Ngayong umaga, mga kapatid, in this passage, Jesus gives us 7 reasons why we should not worry. 7 kadahilanan bakit hindi ka dapat mag-alala. Hello? Sino rito yung gustong humaba ang buhay? Sino rito yung gustong manatiling gwapo at maganda siya? Sa totoo lang, ang pag-aalala, hindi lang nakamamatay. Una, bago ka mamatay, papangit ka muna. Biro mo, pag namatay kang pangit, baka walang tumingin sa iyong nabi. Dahil nakakatakot ang iyong itsura. Di ba mga kapatid? Siguro kahit daling ka kay Ricky Reyes, kahit daling ka kay Group of Encarnacion, para ikaw ay pagandahin. Para ano? Maging maganda ka sa iyong burol. Pero dahil pangit ka na namatay, wala pa rin silang magagawa. Mabibigo sila. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Kising pa ba tayo? So ngayong umaga, let's talk about how to stop worrying. Palagay niyo ba, pwede nating mahinto, maiwasan, o mapatigil na tayo ay huwag mag-alala, huwag mabalisa sa kakainin, sa iinumin, sa dadamitin at titira natin? Is it possible na hindi tayo mabalisa? Well, sinabi ng Biblia yan, so it is possible. Amen po ba?